Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Marilu. 26 years old na ako at hindi ko na lamang po sasabihin kung saan ako nakatira. Isa po ako sa mga silent listeners ninyo. Na-inspire ako sa tuwing napapakinggan ko ang mga kwento sa inyong programa, lalong-lalo na yung mga tungkol sa buhay at pag-asa. Kaya nais ko rin pong magbahagi ng aking kwento gaya ng iba. Ibabahagi ko ito hindi para kawaan ninyo kundi para mabawasan na kahit papaano sa puso ko't isipan ko ang mapait na kahapon noong bata-bata pa lamang ako. Nagsimula ang kalbaryo ng buhay ko noong 10 taong gulang pa lamang ako, Papa Dudut. Sa pagkakatanda ko ay grade 5 ako noon at napagtanto ko lang na yon ang simula. Noong mas lumala na ay noong mag-high school na ako at nagkaisip patungkol sa maling ginagawa sa akin. Papa Dudut, nag-iisang anak po ako ng mga magulang ko. Masasabi kong medyo nakakaluwag-luwag na kami noon sa buhay dahil nagtatrabaho si Nanay Elena bilang domestic helper sa UAE at si Tatay Gregorio naman ay nakafocus sa maliit na negosyo na babuyan dahil gusto nila akong mabigyan ng mas maayos na buhay at maibigay ang mga gusto at mga pangangailangan ko habang lumalaki. Pinili ni Nanay na magtrabaho sa ibang bansa kasama ang kanyang pinsan noong 6 na taong gulang pa lamang ako. Kaya lumaki ako na tanging si Tatay at Yaya Nena lamang ang kasama ko noon. Si Yaya Nena ang tagapangalagang kinuha ni Nanay para sa akin noong panahong mas maayos na ang kinikita niya sa ibang bansa dahil abala na rin si Tatay sa kanyang mga business. Staying noon si Yaya Nena at umalis lamang siya kapag tapos na siyang makapagluto ng gabihan namin ni Tatay at kapag nasigurado na niyang nakakain na ako dahil naguhugas pa siya ng pinagkainan ko bago umuwi. Malapit lang kasi ang bahay nila sa amin kaya sa bahay nila siya natutulog. Lalo na at may 2 siyang anak noon na nag-aaral pa. Yung isa ay high school at graduating sa college naman yung isa. Si Yaya Nena ang kasama ko since elementary days ko bukod kay Tatay. Pero noong tumungtong na ako ng first year high school ay umalis na siya sa amin dahil may apo na raw siyang dapat alagaan. Gusto daw ng panganay niyang anak na wag na siyang magtrabaho. Hindi na rin naghanapan pa ng panibagong yaya si Nanay dahil sabi ni Tatay, malaki na raw ako at kaya ko nang pangalagaan ang sarili ko. Dagdag gastusin pa raw yon lalo na at high school na ako. Sa private school din kasi ako noon pumapasok, Papa Dudut. Noong panahong iyon ay naririnig kong palugi na ang babuyan ni Tatay. Kaya sa padala na lang ni Nanay umaasa noon si Tatay. Si Tatay na rin ang nagluluto at naghahanda ng kinakain namin sa pangaraw-araw lalo na at madalas na siyang nasa bahay na lamang. Humihina na raw ang litsunan niya kaya nagdesisyon siyang magtayo ng maliit na bigasan sa gilid ng bahay namin. Dahil wala na kaming kasama noon sa bahay, natuto po akong tumayo sa sarili kong mga paa. Mabuti na lamang at tinuturuan ako ni Yaya Nena kung paano gawin ang mga gawaing bahay kapag wala akong ginagawa noong nandito pa siya. Ilang taon din ang lumipas bago tuluyang nalugi ang negosyo ni Tatay na babuyan at lechonan, Papa Dudut. Simula noon ay napansin ko na ang malaking pagbabago niya. Laging mainitin ang ulo niya at palaging umuuwing lasing. Madalas din silang mag-away ni Nanay sa cellphone tuwing nagkakausap. At kapag ganon sila ay nananahimik na lamang ako at sinasarado ng mabilis ang pinto ko. Sa tuwing nag-aaway kasi sila, laging ako ang pinagbubuntunan ng init ng ulo at katawan ni Tatay noon. Ning hindi ko na kayang masikmura pa. Natatandaan ko pa noong unang beses niya akong hinawakan sa maseselang bahagi ng katawan ko habang natutulog. Nang magising ako at tinanong kung bakit niya yon ginagawa, ang sabi lamang niya ay huwag akong maingay. Kapag daw sumigaw ako o gumawa ng ingay ay magagalit daw siya sa akin. Dahil 10 taong gulang pa lamang ako noon, mabilis niya akong nabilog at natakot. Sabi niya, normal lang daw yon na gawin niya dahil tatay ko siya. Chine-check lang daw niya ako. Parte daw yon ng pagmamahal niya sa akin
Dagdag pa niya na wag ko raw sasabihin sa iba lalo na kay nanay ang ginagawa niyang yon dahil sikreto lang daw namin dapat ang mga bagay na yon, Papa Dudut. Tinanong pa niya ako kung mahal ko siya at si nanay. Ang sabi ko ay opo. Kung mahal mo kami ng nanay mo at ayaw mo kaming nag-aaway, dapat lagi kang susunod sa tatay ha. Gagawin mo lahat ng sasabihin ko para hindi rin ako nagagalit. Natatandaan ko pang sabi niya na madalas na niyang sabihin tuwing ginagawa niya ang bagay na yon sa akin simula ng gabing iyon, Papa Dudut. Basta ang natatandaan ko lang noon ay naulit ng naulit ang panghinya sa buong katawan ko hanggang mag 16 years old ako. Ipinagkakataon niyang nakauwi na noon si Yaya Nena sa bahay nila. At noong mag 16 years old na ako at wala ng Yaya Nena na kasama namin sa bahay kahit tanghali tuwing Sabado at Linggo, ginagawa niya ang bagay na yon sa akin, Papa Dudut. Mas naging kakaiba pa yon kumpara noong mga nauna dahil ngayon ay nilalabas na niya ang maselan niyang bahagi at nilalaro matapos akong hubaran saka hahaplusin ang dibdib ko. Kapag nakakaraos na siya ay doon pa lamang siya lalabas ng kwarto ko at babalik na sa kwarto niya hanggang sa mag 19 years old ako, Papa Dudut. Doon na namulat sa isipan kong mali na ang ginagawa ni tatay sa akin matapos akong may mapanood noon sa TV. Natatandaan ko yung isang talk show na nagtatalakay ng tungkol sa isang rape case. Sa takot ko noon ay hindi ko na tinapos pa dahil narinig kong paparating na si tatay. Agad kong pinatay ang TV at nagkunwaring may tinatapos para hindi niya ako istorbohin. Habang abala ako sa pagsagot ng mga takdang aralin, nasipat ko siyang pasuray-suray na naglalakad papasok sa sala. May bitbit pang bote ng beer habang walang tigil sa paghit-hit ng sigarilyo. Nagkatinginan pa nga kami nang mapatingin siya sa akin, agad kong ibinalik ang mga mata ko sa ginagawa ko. Pero bigla niya akong tinawag. Inutusan niya akong ipagtimpla ko raw siya ng kape. Dali-dali ko namang sinunod ang gusto niya. Nang inabot ko ang tasa sa kanya ay hindi niya yon tinanggap. Basta nakatitig lamang siya sa akin kaya nilapag ko na lamang ang tasa sa lamesa ng kusina habang sinasabi sa kanyang ilalagay ko muna doon dahil gagawa pa ako ng assignment. Nang pabalik na ako sa sala ay bigla siyang humarang sa dadaanan ko, Papa Dudut. Kaya napaatras ako. Nang sandaling yon ay nakaramdam ako ng kaba at takot sa kanya. Lalo na nang bigla niya akong niyakap at binulungan na hindi ko naman maintindihan. Pilit ko siyang tinutulak para makaalis ako habang sinasabing, "Tama na po tatay, ayaw ko na po." Ramdam na ramdam ko din ang pagkaipit ko sa kanto ng lamesa ng oras na yon. Bago pa ako tuluyang makaalis ay naging maagap si tatay. Nahawakan niya ang kamay ko at mabilis na hinatak pabalik sa yakap niya. Inamoy-amoy niya ako na parang sabik na sabik sa akin. Sinubukan ko siyang tawagin at sinabing lasing na siya. Naitulog na niya pero sabi lang niya ng pabulong ay huwag daw akong maingay. Mabilis lang daw yung gagawin namin. Pagbigyan ko na daw siya. Habang sinasabi niya yon ay naging malikot na ang mga kamay niya sa likod ko pababa sa bewang at pang-upo ko. Takot ang naramdaman ko noon, Papa Dudut. Kaya nagpumiglas ako habang nakikiusap na tumigil siya na maawa siya sa akin. Alam kong may masama na naman siyang binabalak sa akin. "Papa Dudut, tatay, huwag po." Pakiusap ko habang umiiyak. Ramdam kong inangat na niya ang suot kong damit at hinihipuan na niya ako. Tinutulak ko siya pero sa laki ng katawan niya ay wala akong nagawa. Binala kong sumigaw pero tinakpan niya agad ang bibig ko. Halos pabulong niyang galit na sinabi na huwag daw akong maingay kundi ay malilintikan daw ako sa kanya. Nasundan pa yon ng mga pagbabanta na lalong kinatakot ko, Papa Dudut. Kaya wala na akong nagawa nang hilahin niya ako papasok ng kusina. Pinadapa niya ako sa mesa habang nakatayo patalikod sa kanya. Iyak lang ako ng iyak ng sandaling yon. Patuloy na kinukumbinse na maawa siya sa akin. Pero parang wala siyang naririnig. Patuloy lamang niya akong persahang hinuhubaran. Ibinaba ang suot kong short at panty at doon ay sinimula na niyang gawin ang kahayupan niya sa akin, Papa Dudut. Ipinasok niya ang sarili niya sa akin habang nagmamakaawa akong umiiyak noon. Sobrang sakit na sarili kong ama ang pumunit sa dangal ko at kinabukasan. At habang ginagawa niya yon sa akin,
Habang nagpaparaos siya, habang dinadantayan niya ng manghalik ang katawan ko, unti-unting tinatanim niya sa isipan ko ang mga pagbabanta na kaya niyang gawin kapag nagsumbong daw ako sa kahit na sino. Papa Dudut, simula nang magawa niya yon sa akin, maraming beses pang naulit yon halos araw-araw. Maging ang pag-aaral ko noon ay naapektuhan na. Hindi ko magawang makapag-focus dahil naaalala ko ang lahat ng ginagawa niyang kahayupan sa akin. Nang panahon na yon ay binalot na ako ng takot at kawalan ng pag-asang may makakatulong pa sa akin para mailigtas ako sa ganong sitwasyon. Gusto kong magsalita noon at magsumbong, pero wala naman akong mapagsabihan ng panahong yon dahil bantay sarado ako ni tatay sa bahay man o sa paaralan. Nakaabang siya sa bawat sasabihin ko. Sa tuwing kausap ko si nanay sa cellphone noon, pinandidilatan niya ako ng mga mata ng pasimple na parang sinasabing kapag nagsumbong ako ay siguradong may kalalagyan ako. Noon din kasi madalas na niyang sabihin sa akin na kaya niya akong patayin pati si nanay. Tumagal na nakulong ako sa ganong sitwasyon, Papa Dudut. Ipinagpasalamat ko na lang na hindi ako nabubuntis sa pangbababoy niya sa akin. Kahit punong-puno ako ng trauma ay nagpatuloy pa rin ako sa pag-aaral. Dahil sa eskwelahan noon ng tanging lugar na kahit papaano ay medyo malaya ako. Nakahawak lang ako ng cellphone noon nang magpadala si nanay. Ibinili niya kay tatay na ibigay sa akin ang cellphone para madali raw niya akong nakakausap kapag miss na niya ako. Nasa video call via Skype kaming tatlo nang sabihin niyo ni nanay kaya napilitan na lang din noong umuo si tatay, Papa Dudut. Pero halos araw-araw ay tinitignan ni tatay ang cellphone ko kung sino ang mga nakakausap ko at nakaka-text. Mahigpit din niyang ibinilin na huwag akong gagawa ng ikasisisi ko sa huli dahil alam ko na raw ang mangyayari sa amin ni nanay. Kaya ang ginagawa ko noon, kapag may kausap akong mga kaibigan na lalaki ay nagte-text tungkol sa mga assignments and projects ay binubura ko kaagad kapag uuwi na ako ng bahay. Alam ko kasi na magagalit siya kapag may kausap akong lalaki kahit pa kaklase ko lang. Ganun siya kahigpit sa akin, Papa Dudut. Isang araw noon habang abala ko sa paggawa ng project, biglang tumunog ang cellphone ko. Isang text message ang natanggap ko sa hindi kilalang number. Dala ng kuryosidad kung kanino galing yon ay binuksan ko yon at binasa. Medyo nagsalubong pa yata ang kilay ko nang mabasa ang tanong na kung ako raw ba si Marilu na kaibigan ni Liza. Dahil doon ay nireplyan ko ito hanggang sa sunod-sunod na ang palitan namin ng text messages ng lalaking nagpakilalang Ricardo. Tagaluto daw siya sa kantin ng school kung saan ako pumapasok. Dagdag pa niya na kaibigan daw niya si Liza na matalik kong kaibigan. Si Liza daw ang nagbigay ng number ko sa kanya. Agad ko itong sinabihan na huwag nang magte-text dahil kapag makita ni tatay ay mapapagalitan ako. Sabi naman niya hihintayin na lang niya akong mag-text ulit para malaman daw niya kung pwede na raw akong makausap. Pagkabasa ko ng huling mensahe niya, ay agad kong binura ang lahat ng messages bago pa mahawakan ulit ni tatay ang cellphone ko. Kinabukasan nang makita ko si Ricardo sa kantin, doon ko nalaman na siya nga yung nag-text sa akin noong initian niya ako na sinundan naman ang pang-aasar ni Liza. Nang may pagkakataon na vacant si Ricardo, lumapit siya sa kinakaupuan namin ni Liza. Doon na kami pinakilala sa isa't isa. May itsura at maporma ang lalaking iyon, Papa Dudut. Lahat ng impormasyon na sinagot niya sa text ay pareho lang din sa sinabi ni Liza sa akin gaya ng edad nitong 18 na magkaibigan sila ni Liza dahil dating magkapitbahay ang dalawa at kung ano-ano pang mga detalye tungkol dito. Ang pagpapakilala ni Liza sa akin kay Ricardo ang simula ng pagkakaibigan naming tatlo noon. Kahit na 4 na taon ang tanda nito sa amin ni Liza ay sobrang bait din niya sa akin, Papa Dudut. Madalas niya kaming ilibre ni Liza noon hanggang sa lumipas ang kumulang 1 taon, Papa Dudut. Humingi siya ng permiso na ligawan ako. Dahil nagugustuhan ko na rin siya noon, ay hinayaan ko siyang manligaw sa akin. Alam niyang mahigpit si tatay kaya nirespeto niya ang pakiusap ko na ilihim muna ang namamagitan sa aming ligawan. Pumayag naman siya. Ako ang unang nagte-text at tumatawag noon sa kanya para hindi kami mabuko ni tatay dahil marami siyang katangian na gustong gusto ko. Lalo na't nirerespeto niya ako.
Sinagot ko na siya at tuluyang naging kami sa kabila ng madilim kong mundo. Si Ricardo ang naging liwanag ko. Hanggang sa dumating ang isang gabi, muli akong pinagtangkaang halayin ni tatay. Nagmakaawa ako sa kanya pero gaya ng dati nagbingi-bingihan lamang siya. Nagpumiglas ako pero sinampal niya ako at mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Nang akmang huhubarin na niya ang suot kong pajama ay doon na ako naglakas ng loob na sipain siya. Halos nagkumahog akong napatakbo, papadudot, palabas ng kwarto papuntang kusina para kunin ang kutsilyo at itutok yon sa kanya. Nang hindi ko siya masindak at akmang aagawin niya ang hawak ko, ay tinakot ko siyang sisigaw ako kapag ipinilit pa niya na lumapit sa akin. Doon na siya natakot, papadudot. Lumabas siya ng bahay at ako naman ay agad na tumakbo papasok ng kwarto. Nanginginig na nilakasan ko ang pintuan. Hinintay kong magmadaling araw bago ko kinalas ng maingat isa-isa ang jealousy ng bintana sa kwarto ko para doon dumaan dahil natutulog si tatay sa may sala at hindi ako makadadaan sa main door. Nang gabing yon ay lumayas ako sa bahay na tanging cellphone at pamasahe lang ang dala-dala ko. Pagkatapos kong tumakbo mula sa bahay ay unang naisip ko ang kasintahan kong si Ricardo. Pinuntahan ko siya sa inuupahan niyang bahay noon. Nang kumatok ako ay kita ko ang pagkagulat niya pagkakita sa akin. "Marilu, anong ginagawa mo dito?" Mahina niyang tanong. Hindi ako sumagot kaya agad niya akong pinapasok. Nang sandaling yon ay nanatili akong tahimik. Wala akong lakas para ikwento sa kanya ang mga nangyari sa bahay, papadudot. Hindi rin naman niya ako kinulit pa. Inasikaso niya ako at inayos ang matutulugan ko. Matapos kong makiusap sa kanya na doon na muna ako makikitulog at kinaumagahan na lamang aalis. Pinanghawakan ko rin ang sinabi niyang safe ako sa feeling niya kaya napanatag ako. Kinaumagahan ay nagising ako na may mabigat na nakadapa sa likod ko. Si Ricardo, nakayakap siya sa bewang ko at ramdam ko yung hininga niya sa leeg ko. Nanlamig ako bigla. Parang bumalik lahat ng nangyari kagabi, papadudot. Yung pakiramdam na pinipigilan akong kumilos, yung amoy ng alak, yung boses ni tatay sabay-sabay lahat ay nag-flashback sa isipan ko ng mga oras na yon. "Ricardo, huwag!" Mahina kong sabi. Pero sinagot lamang niya ako na huwag akong maingay. Kasunod noon ay nagtapat siyang matagal na raw siyang nagtitiis. May pangangailangan daw siya bilang lalaki at bilang nobya, baka naman daw mapagbigyan ko siyang gawin namin ang ginagawa ng ibang magkasintahan. Nang bigla niya akong hagkan sa lieg ay doon para akong nawala bigla sa sarili. Hindi ko maintindihan at maipaliwanag. Para akong nag-shutdown ng sandaling yon. Parang hindi na ako ang nasa katawan ko. Ang natatandaan ko na lamang ay natatakot ako. Sobrang takot na para akong kinulong sa malawak na kadiliman. At pagkatapos noon ay blanko na. Wala na akong matandaan pa. Nagbalik lamang ako noon sa ulirat ko na nakatayo na ako sa kusina ng inuupahan ni Ricardo at may hawak na akong kutsilyo. Nang mapatingin ako sa sahig ay doon ko nakita ang mga dugong kumalat. Nagtatakang nilibot ko noon ang tingin ko sa ibang bahagi ng sahig. Doon ay nakita ko ang isang malaking baboy na parang paulit-ulit kong naririnig na tinatawag ako at sinasabing huwag kang maingay. Doon ako nakaramdam lalo ng takot at pangamba dahil naririnig ko ang boses ni tatay. Parang nag-overlap lahat, papadudot. Nanginginig na napahawak ako sa mga tenga ko at sa ulo ko. Hawak pa rin ang kutsilyo. Nang sandaling yon ay para akong nasa panaginip na hindi ko makontrol, papadudot. Tama na po, hindi. Huwag! Natatandaan kong paulit-ulit kong sigaw bago ko sinugod ang baboy na nakahiga sa sahig. Hindi ko alam kung ilang beses ko itong sinaksak. Basta ang natatandaan ko lang, umiinit ang mga kamay ko sa bawat pagtalsik ng dugo mula dito. Basta ang sinasabi lang ng mga boses sa isipan ko noon ay kailangan ko itong mapapikit para hindi na ako matitigan at masindak pa nito. Nang sandaling yon, papadudot, may nag-uudyok sa akin na lutuin ko pa yon. At hindi ko rin alam bakit ko sinunod. Niluto ko yung karneng nahiwa ko mula sa baboy para akong manika noon na gumagalaw mag-isa. At nung kinakain ko na yon ay may kumatok sa pinto.
Niluno ko muna ang nasa bibig ko bago ako lumingon doon nang marinig kong may tao. Ricardo pre, nandyan ka ba? Kukunin ko lang yung kaldero ko. Ipapahiram ko na lang ulit mamaya ha. Ricardo, nandyan ka ba? Hindi ako sumagot. Nanatili lamang ako nakatitig sa may pinto. Maya-maya inarinig kong sinabi ng lalaki na mukhang umalis na naman yata. Ako na nga lang. At sa pagkakataong yon ay biglang bumukas ang pinto matapos kong marinig ang pagkalansing ng mga susi. Pagpasok ng taong yon ay pareho kaming nagkatinginan at natigilan. Ilang segundo rin yon bago siya napaatras. Pero hindi makatakbo dahil sa pagkagulat sa mga nakita. Habang ako ay nakaupo sa gilid ng sahig at maraming nagkalat na dugo. Kasalukuyang hawak ang mangkok na paubos na ang laman na parang bale wala lang yung presensya ng taong nakakita sa akin. Sino ka? Natatakot na tanong niya at napalingon sa kabilang sulok. Ricardo! Ricardo! Sigaw nito at doon ako biglang bumalik sa wisyo papadudot. Nung una ay naguguluhan pa ako kung ano ang nangyayari. Napatingin ako sa lalaki nagsisigaw na biglang kumaripas ng takbo palayo sa kabilang sulok ng kusina. Nagkukumahog itong lumabas ng bahay habang humihingi ng saklolo. Nang ibalik ko ang tingin sa sahig ay doon ko napagtantong maraming dugo. Sa hilakbot ay nanginginig na napaupo ako pabagsak sa sahig pagkakita na nakalupasay at duguan si Ricardo. Hindi ako makapaniwala noon sa nakikita ko bago ko napagtantong may hawak akong kutsilyo. Sa takot ay nabitawan ko yon at lalo akong napasiksik sa sulok. Nanginginig ako ng sandaling yon na parang nilalamig pero pinagpapawisan naman ako. Napasigaw ako at umiyak ng umiyak. Gulong-gulo ang isipan ko hanggang sa may magsidatingan ng mga tao. Wala akong nagawa nang lapitan ako ng mga pulis at pusasan. Para akong pasang krus na dinala palabas ng bahay dahil hindi ko maihakbang ang mga paa ko sa sobrang pagkatrete ng isipan ko noon. Ang tanging nasabi ko lang ay hindi ko alam na si Ricardo yon, na wala akong kasalanan. Natatandaan kong paulit-ulit kong sinasabi yon habang maraming taong nakatingin sa akin na para akong inuusig noon papadudot. Sa police station ay tinanong nila ako ng maraming mga katanungan pero hindi ko marinig yung mga tanong dahil para akong walang naririnig. Tanging boses lang ni tatay ang paulit-ulit kong napapakinggan ng mga sandaling yon na nagsasabing huwag akong magsusumbong at ang mga pagbabanta niya. Sobrang naririndi ako dahil palakas yon ng palakas sa tenga ko. Kaya napasigaw ako at tumakbo sa isang sulok ng kulungan. Tinakpan ko ang mga tenga ko at natatandaan ko lang na iyak ako ng iyak na mga oras na yon. Matagal din akong naging ganon bago may magbukas sa kulungan at may pumasok para kunin ako. Sinakay ako sa isang sasakyan. Nung una wala akong idea kung saan nila ako dadalhin. Napagtanto ko na lamang na nasa ospital pala pagkakita sa mga nurses. May nagbihis sa akin ng pang-hospital na kasuotan. Hindi nagtagal ay may kumausap sa akin doktor. Hindi ko alam pero kumalma ako nang humarap na siya sa akin. Marami siyang katanungan na alam kong sinagot ko naman ng maayos. Hinayaan lang niya akong umiyak tuwing maiiyak ako. Kino-comfort niya lamang ako kapag nangyayari yon. Matapos niya akong makausap ay may kumuha ulit sa akin at ipinasok naman ako sa isang kwarto. Sa pagkakatanda ko rin, may mga ginawa pa silang ilang test sa akin na hindi ko na gaanong maalala kung ano-ano yon at para saan. Nang bisitahin ako ni tatay sa lugar na yon, papadudot, ay doon ako nagkaroon ulit ng takot. Nabalisa ako at hindi ko alam pero mukhang napansin niyo ng doktor kaya pinalabas niya agad si tatay at kinausap. Hindi ko alam kung ano ang pinag-usapan nila basta ang nangyari. Makalipas lang ilang araw ay dumating si nanay sa ospital. Nanatili akong tahimik noon nang yakapin niya ako ng mahigpit. Hindi nagtagal matapos niya akong kumustahin ay kinausap niya ako. At may mga sinabi na pagkukumbinse sa aking ipagtapat na lamang ang lahat sa kanya yung gusto ko raw sabihin sa kanya. Kaya naman lahat ng tungkol sa panggagahasa sa akin ni tatay at mga pananakot at pagbabanta nito na naging dahilan ng pananahimik ko ay ipinagtapat ko na. Maging ang pananamantala sa akin ni Ricardo na sobrang pinagkatiwalaan ko. Pagkatapos hinayaan nila akong umiyak.
Nasa tabi ko lang si nanay at yakap-yakap pa rin ako. At na makatulog na ako sa sobrang pagod, akala ko ay iniwan na ako ni nanay. Pero hindi pala. Natatandaan ko pang naalimpungatan ako noon nang marinig kong may kausap siya. Nagdesisyon akong hindi na muna magmulat noon dahil pagod pa rin ang mga mata ko sa kakaiyak. At ang natatandaan kong sinabi ng kausap niya, hindi niya alam ang ginawa niya. She's not because of trauma. Kailangan mong magpakatatag, misis, para sa anak mo. Kasunod noon ay narinig ko na lamang ang mahinang pag-iyak ng nanay ko, Papa Dudut. Sinisisi niya ang sarili niya. Patuloy na pinaliwanag ng doktor sa kanya ang kondisyon ko. Naiyak na rin ako noon pero pinigilan ko lang at nagtulog-tulugan ako. Hindi nagtagal ay dinala nila ako sa mental hospital, Papa Dudut, hindi para ikulong kundi para gamutin. Tumagal ako doon ng ilang buwan at palaging ipinapaunawa sa akin noon kung bakit kailangan kong manatili doon at kung bakit kailangan kong tulungan ang sarili kong makabangon. At habang inuunti-unti nila akong gamutin, inaasikaso naman ni nanay ang kaso na isasampa sa tatay ko. Ipinadampot pala niya noon si tatay para tuluyang makulong. Sinasamahan daw siya ni Aling Rosa sa paglalakad ng mga kaso. At hindi nagtagal, yung kaso naman na kinakaharap ko patungkol kay Ricardo ang pinagpatuloy niyang asikasuhin kasama ang nakuha niyang attorney. Pagkalipas ng ilang mga buwan sa mental facility ay doon ko lang naramdaman na unti-unti akong bumabalik sa sarili ko, Papa Dudut. Hindi naging madali ang proseso. Para akong umaakyat sa mataas na hagdanan na hindi ko alam kung saan patungo at dulo. Pero pinanghawakan ko ang presensya ni nanay. Araw-araw siyang pumupunta sa akin at parating may dalang pagkain, mga prutas at minsan ay yung paborito kong luto niyang sopas. Lagi rin siyang may baong kwento sa masayang lugar na balak niyang pasyalan namin kapag daw nakalabas na ako. Pero higit sa lahat, dala niya yung katahimikan at kapayapaang hindi ko naranasan noon sa bahay namin kasama si tatay. Nang panahon na yon, mas malinaw ko nang nakikita kung ano ang totoo, na hindi ko kasalanan ang lahat ng mga nangyari sa akin, Papa Dudut. Kahit na noong umpisa hanggang noong huling mga buwan kasi, inuusig ko pa rin ang sarili ko sa mga nangyari. Pero simula noong nakakausap at nakakasama ko, kahit paminsan-minsan sila nanay at Aling Rosa tuwing dinadalaw nila ako, naging mabilis ang paglipas ng mga araw para sa akin habang nasa loob ng facility dahil madalas ko ding nararamdamang positibo lang ang mga kinekwento nila sa akin. Hanggang sa hindi namin namalaya na dumating ang araw ng final evaluation. Natatandaan kong nasa malamig na kwarto ako habang may makapal na envelope sa harapan ko na puro findings ng mga doktor. Nakalista doon ang lahat ng dahilan kung bakit hindi ako pwedeng panagutin bilang kriminal. Na ilang ulit akong na-trigger na hindi ko naintindihan ang ginawa ko dahil ang utak ko ang literal na nagtanggol sa sarili ko. Binasa ng abogado ang rekomendasyon na yon at pagkatapos ay nag-file siya ng motion na i-dismiss ang kaso. At sa kabutihang palad naman ay tinanggap yon ng korte. Hindi nagtagal ang kasong kinakaharap ko patungkol kay Ricardo ay na-dismiss, Papa Dudut. Na-dismiss hindi dahil walang nangyari kundi dahil hindi na daw ako dapat parusahan. Isa rin daw kasi akong biktima ng dalawang magkasunod na pagsasamantala. Parang may mainit na pag-asang humaplos mula sa dibdib ko ng sandaling yon, Papa Dudut. Nabawasan ang takot ko na hindi ko alam kung ano ang pinagmumulan. Kahit papaano ay natuwa akong hindi ko na kailangan pang bumalik sa hearing. Wala nang muling pagtitig mula sa mga taong hindi ko kilala. Wala nang paghabol sa akin na mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Si nanay ang lumaban para sa akin hanggang dulo noon, Papa Dudut. At doon ko nakita na kahit ganong karami ang sumira sa akin, may isa pa ring taong kaya kong ipagtanggol at protektahan. Hindi man niya kailanman sinabi kung gaano siya nasasaktan sa lahat ng nangyari pero malinaw kong nakikita sa mga mata niya na nagpapakatatag siya para sa akin. At doon din ako humuhugot ng lakas, Papa Dudut. Nang sandaling yon ay hawak ko ng papeles
na nagsasabing pwede na akong umuwi at ituloy ang pagpapagaling ko sa labas ng pasilidad na yon, Papa Dudut. Pero kahit na na-dismiss na ang kaso, hindi po doon natapos ang lahat. Dahil pagbalik ko sa labas ay marami ang mga masasakit na salita kong narinig sa iba't ibang tao na hindi naman talaga ako lubos na kilala. Marami rin kaming mga kapitbahay na umiwas sa akin at ilan ay may mga tingin ng panghuhusga sa akin. Madalas ko ring marinig ang mga masasamang bulungan tungkol sa akin. Minsan nga po'y iniisip ko na mas madali pang manatili sa loob ng facility kesa humarap sa mga taong wala namang alam sa totoo kong pinagdaanan. Araw-araw noon ay pinipili kong lumaban, Papa Dudut. Kapag may check-up ako ay naglalakad ako sa parehong iskinita na dati ay iniiwasan ko dahil sa mga tao. Pero ngayon na hindi na ako nag-iisa, nakasama ko si nanay, hinahawakan niya ako sa braso para hindi ako mabigla kung sakaling may maalala ako. Pero Papa Dudut, may mga araw pa rin na bigla akong napapatigil dahil may pagkakataon na bumibigat ang pakiramdam ko. Tuwing sumusulpot ang multo ng nakaraan sa isipan ko. Kapag nangyayari yon, umuuwi lamang ako. Humihinga ng malalim at hinahayaan kong umupo si nanay sa tabi ko. Sa kanya ako yayakapin at sasabihing nandito lamang ako at tapos na ang lahat. Papa Dudut, unti-unti akong bumabalik noon sa mga bagay na dati ko nang gustong gawin. Nag-aral din po ulit ako. Natutunan kong yakapin ang katotohanan na hindi ako ang mali. Hindi ako ang dahilan at hindi ako ang dapat ikahiya na kailangan kong magpatuloy mabuhay ulit ng normal. Nagtapos po ako ng BS Psychology at kahit na hindi pa ako lisensyadong psychologist, ay nakahanap ako ng trabaho bilang HR assistant sa isang kumpanya. Dito ko natutunan ang pakikinig sa iba, pag-unawa sa pinagdadaanan nila at pagtulong sa simpleng paraan ng mga kasanayang napakahalaga patungkol sa hinaharap kong propesyon. Pangarap ko po kasing maging clinical psychologist. Gusto kong matulungan ang mga batang tulad ko noon na nakaranas ng trauma at pang-aabuso. Gusto kong maramdaman nila na may nakikinig sa kanila at may pag-asa pa kahit na ganon ang nangyari sa kanila. At sa bawat araw, Papa Dudut, natututo akong maging matatag at tuluyan ng patawarin ang sarili ko para mas buo kong magawa ang pangarap kong magbigay ng pag-asa para sa ibang biktima gaya ko. At nagpapasalamat ako sa nanay ko dahil sa pagmamahal niya sa akin, sa pagiging matatag at pagiging matapang na ipaglaban ako noon. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut. Maraming salamat po at pagpalain pa po sana ang inyong channel. Lubos na gumagalang, Marilu.